There should be a balance between pain and pleasure. The problem nowadays, Coach Louie, lahat ng pleasurable things, masyado na siyang madali na makuha. Masyado na siyang Convenience diba? na nangyayari. Pagkain, andyan na. Magandang hapon, Coach RG. Good afternoon, Coach Louie. Ano bang topic natin ng pag-uusapan ngayon? Pag-usapan natin yung motivation, Coach Louie, kasi di ba? Yung how do we stay motivated, di ba? Very Importante yan important, di ba? Wala, kasi ang hirap unang-una sa umpisa, motivated ka. Tapos, yung bang stay motivated, yung pinaka-problema, di ba? Di ba? So, huwag na natin Parang magtugon yung motivation. Tama. So, nangyayari ngayon. huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, Coach Simulan Louie. natin to. Okay. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay, Coach Louie. So, motivation. Ano ba yung motivation? Ano ba ang responsible for motivation? Kasi ito, yung mga according sa mga pag-aaral ko, researches ko, ang pinaka molecule for motivation is yung ating dopamine. So, siyempre, ang pag-uusap tungkol sa motivation, magsisimula yan doon sa Hormone. role ng dopamine. Ano bang role niyan? Ano po ba yung dopamine? Ito po yung isa sa mga hormones na akala ng lahat is a pleasure hormone lang. Kumbaga para sa pleasure. Na madalas ko narinig yan, Coach Diba? RG, yung dopamine sa drugs ba yan, di ba? Drugs. Di ba? Ito yung responsible for pleasure, di ba? Yan ang sinasabi nila for kunwari, may masarap kang kinakain or kapag for sex as well, Coach Louie. Excite Let's be di ba? Yun, pag-uusapan natin lahat yan. Yung dopamine, ano bang effect niyan? So apparently, Coach Louie, ang dopamine pala is not really just for pleasure. Hindi lang talaga siya pleasure. Ang pinaka-role ng dopamine is more on motivation or the drive. Yung drive towards that pleasure. Yung pala ang pinaka-explanation niya. Yung pala ang ginagawa niya. Kasi sabi nga niya, nagkaroon ng isang experiment before daw. Ito, may mga researches about this, mga ginawa nila sa mga daga or something. So, naglagay sila ng pagkain, ng mga tapos kumain both yung naka-experience naman sila ng pleasure, both of them, di ba? Pero ang ginawa nila, nagkaroon sila ng obstacle towards that food. Pero yung isang daga na inhibited, na inano nila yung dopamine, inhibit nila, hindi gumalaw towards that food. Pero yung isa na may dopamine, motivated siya, pumunta siya doon sa pagkain at kinain niya yung pagkain. So it's not necessary, hindi siya talaga for pleasure alone. Yun ang dopamine, no? Ang function ng dopamine is more on to give you the drive to motivate you and keep you going towards diba? that pleasure, towards the pleasure, ganun siya eh. Sabi nga nila, ang tawag nila sa dopamine is the molecule of more. Parang wanting for more. Oo. Kaya nga, ang dopamine, merong dalawang pathways. Ito yung pain and pleasure. Pain and pleasure. So, kunwari, kumain ka ng something na masarap, di ba? So, release ang dopamine dyan, release ang dopamine. Kaso, meron siyang equivalent na pain na pakiramdam na hindi mo na-notice in the form of yearning. More. Yeah, in the form of yearning. Yung parang ayaw mong maubusan, ayaw mong matapos yung experience. Yun yung negative na, kumbaga, yan yung mirroring effect ng pain and pleasure. Magkasabay nire-release yan. Kaya nangyayari yan out of dopamine. Yan. Actually, sabi nila, ang dopamine na re-release daw yan kapag nag-isip ka pa lang. Kunwari, mamayang hapon, makikipagkita ako sa kadate ko. Parang gano'n. May kadate ka, meron kang di ba? Excited ka. So doon pa lang nagre-release ka ng dopamine. Pero hindi pa gano'n karami yung dopamine release. Tapos magpipik yan kapag nagkita na kayo. Nag-meet na kayo. Yan, ganyan. So hindi talaga siya hindi siya talaga yung finished product eh. It's the dopamine, it's the molecule for more, it's the more, parang more, for wanting more. Wanting more. Sabi nga nila, ang other name pa raw is, it's the molecule for what you don't have. Kasi yearning. You are yearning. You are trying to achieve that goal. Trying to have something pleasurable. Parang gano'n. It's the molecule of what you don't have.
Yun daw yung pinaka ng dopamine, function ng dopamine. So, yun nga, Paano natin ngayon may relate yan sa motivation, Coach RG? Oo nga. Yung dopamine. sa motivation. So, siyempre, pag wala kang dopamine, di ba? Hindi ka gagalaw, hindi ka pupunta towards that pleasurable na doon sa goal Activity. mo. Oo, doon sa goal mo, di ba? Hindi ka gagalaw. So, punta natin yan. Gawin natin tong simple. Yung dopamine into sa pagkain ng masusustansyang pagkain. Or ano ba to? Yung, Paano ba? halimbawa, dopamine into why people are getting more food, like processed food, Oo. dahil ba dun sa sugar na yun? Actually, or ito nga. Yun nga, doon tayo pupunta ito yung responsible for addiction. addiction. Oo. Alam mo bang iba't iba pala ang percentage ng release ng dopamine kada activity? For example, for food, 50 times yan. 50 times ang release ng dopamine. For sex, 100 times. 100 times. Pero apparently, mas mataas pa pala ang nicotine. Oh, Ang yung nicotine drugs. daw, nasa 500 times, parang ganun. According to some researchers. So, yung nicotine. Tapos yung drugs, cocaine. 1,000 times, parang ganun. Grabe, kaya yung mga tao pala, Ganun daw siya, kataas ang release ng dopamine kapag kumpara sa, high na sila. Diba? Kaya pag addiction, ganun kataas yung addiction. kumbaga, pag natikman mo, You want more. there is yung may katumbas na isa pang stimulant na you're yearning, you're Oo. missing it right away. Kumbaga, ayaw mong ma-experience yung pain na wala yun. Na wala yung bagay na yun. Na mawala yung bagay na yun. Kaya you want You more. want more. Diba? Doon pumapasok Ganon. yung addiction. No? Oo. Kaya yan ang responsible. Yan ang molecule na responsible for addiction. Itong dopamine, di ba? Parang, yan. Tsaka sabi nila, yung mismong pag-iisip pa lang towards that thing is You equivalent to the stimulus itself. For example, nag-iisip ka, chocolate. 50 molecules na kagad yung na-release, no? Ngayon, pag kinain mo, the same molecules, 50 molecules din. So talagang nagsisimula siya from Brain. driving, from wanting more. from wanting the pleasurable act. Parang gano'n, no? Yan. So, sabi nga nila, yung mga iba't ibang personality, Coach Louie, may mga taong overdriven, yung sobrang taas ng dopamine nila, yung talagang gusto nila, overdriven sila towards the goal eh. Yung lalo na yung mga successful na mga Olympians, mga sports personalities, diba? Medyo sila, pag gano'n ng personality pala, na sobrang taas ng dopamine nila, na prone sila sa addiction. Prone ka sa addiction, yan. Kaya dapat daw talagang, may mga techniques yung tinatawag nilang, dopamine, reward scheduling. May mga techniques para mabawasan yung excitement, ganyan, yung dopamine. Kumbaga, kontrolin mo yung Dapat, pakiramdam mo. You have to learn how to control. Yan, para hindi yung masyado kang na-addict, parang ganun doon sa pleasurable na yun, parang hindi mo na makontrol yung sarili mo. Ganun, may mga ganun. Reward scheduling ang tawag nila. So, yung reward scheduling, parang, ang concept lang is you don't celebrate every win. Huwag mo daw isa-celebrate lahat ng mga win mo. Example, nag-set ka ng mga goal na intermediate goals, ganyan, short term or intermediate goals, ganyan, intermediate goals, ganyan. Huwag mong isa-celebrate lahat para hindi ka ma-addict, hindi ka kasi may yan sa papala, ito coach, bawat yung feeling ng ng dopamine, yung pleasure itself, di ba? Mapupunta ka doon sa peak during the activity. Pero meron siyang isa pang yung prolactin. Oo. Prolactin naman is responsible, ito isa pang hormone. Pagkatapos mo ng peak, ito naman yung hormone na magre-relax sa'yo. Ito yung talagang hormone na parang it's a letdown hormone, sabi nila. Kaya sabi nila, pagkatapos ng isang big win, pagkatapos ng isang big goal na na-reach mo, bigla ka na lang mapapaisip. What now? Oo. Diba? Ano susunod? Parang biglang peak, tapos biglang bagsak, diba? So, in order for you not to experience the drop, kailangan daw, wag mong i-celebrate lahat ng wins. Kunwari, nag-short-term goal ka, no? Wag mong i-celebrate. Pag na-reach mo yun, okay lang. Siguro, next time na lang ako mag-celebrate. Or, relax ka lang. Meron pa tayong mga susunod na goal. Goal. Kumbaga, makokontrol mo siya. Parang ganun.
Tapos meron pang gusto ko rin ituro sa mga natin, yung tinatawag na, yung serotonin, yung serotonin, di ba? Serotonin. Serotonin naman, isa pa yan na hormone na pwede nating kontrolin. So para siyang yan mas better yung effect niya kaysa dun sa dopamine. Di ba yung dopamine, parang it's the molecule for what you don't have. Ito namang serotonin is the molecule for what you already have. What you have. Oh, parang it's the molecule for contentment and bliss. Sabi nila, yan. Kaya pagka kontento ka, ganyan, you won't be yearning for more. Di ba? You won't be asking for more. So kaya yung mga over dopamine na tao, yung masyado mataas yung dopamine nila, di ba? Yun yung prone sa addiction, di ba? Kasi at saka hindi na nila napapansin yung ginagawa nila towards that goal. Wala na silang unlike kapag inactivate mo yung serotonin mo, yung nakontento ka pagkatapos mo doon, yun, walang masyadong addiction, parang gano'n. Yan, ganyan yung niya eh. Saka, yun nga, ang pinaka-practice for serotonin is yung mindfulness. Meditation. Diba yung sinasabi nila na you have to live in the moment. Yan yung isa sa mga practice ng serotonin. Kaya nga, ang isa pang name na tinawag nila sa serotonin is it's the molecule of here and now. Diba? Mindfulness is parang living in the moment. Kumbaga, pag kumain ka ng chocolate, parang every second, inaano mo siya, nilalasap mo siya, ninanamnam mo siya. Ganyan. Pag ganoon, ang mo, mindful ka doon sa mga activity, doon sa pleasurable activities, mas nakokontento ka. Kaysa yung ang gusto mo lang is more. Yun, dopamine. Ganun yan. Talagang, yun, controlled. Saka yun yung scientific explanation, yung about dopamine. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung how you keep motivated. How do you keep motivated, di ba? Practical ways, di ba? Di ba, sabi nga natin, yung una is do not focus on the goal. Di ba? Tapos, mag-isip ka ng mga ways para mahalin mo yung journey. Ma-enjoy mo yung journey, di ba? Pinaka-importante. Meron mga famous na line yung coach, si Coach Sal Stefano, di ba? About the man who loves walking will walk further than the man who loves the destination. Diba? Oh, tama, di ba? Kasi mga iba talagang set ng goal. Nakatutok doon lang sa goal. Diba? Nakatutok doon lang sila sa goal. So, pag di nila na-reach yung goal, frustrated sila. Diba? Down. Sila? Sama ng pakiramdam nila. Pero kapag ikaw, kahit you enjoy what you're doing, yung walking, so mas malayo nga naman ang mararating. Kahit small steps at a time lang, di ba? Kahit mabagal ka, may mararating at may mararating ka pa rin. Kaya dapat you keep on doing it. Kaya dapat, Coach RG, yung motivation natin, may goal tayo, binibreak natin into pieces, di ba? Di ba? So, halimbawa, let's say, example, yung mag-set ka ng short-term goals. Short-term goals mo, ng weight loss. Depende sa weight mo. Halimbawa, ang weight loss na gusto mong i-loss ay 20 kg. Di ba? So, mag-start ka na mga 1 year. Di ba? Isipin mo, ilang taon mo na gain yung weight Siyempre, na yan. isipin mo muna, is this doable? Oo, dapat. Kailangan something achievable. Smart and achievable, mga ganun ba? Specific, yung goal mo, di ba? Measurable ba yan? Di ba? Tama, yun, exactly. So, dapat, and just try to enjoy the journey. Huwag ka masyado mag-focus towards that goal. Di ba? Yan nga, paulit-ulit natin sasabihin yan. Siguro, Coach RD, yun din yung binabanggit natin na dapat maging positive ka, optimist ka. Hindi yung pinaparusahan mo yung sarili mo na yung gusto mo talaga, yung goal na yun, ma-attain mo. Hindi mo na iniintindi yung journey na ginagawa mo. Oo nga yun. Di ba napag-usapan natin before yan? Diba? Kailangan, in the first place, positive ka, yung diba? Relationship nung isang activity like yung exercise towards your goal. Hindi yung it's a form of punishment. Oo. Diba? So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Ano ba yung mga para ma-keep you motivated? Halimbawa, sa pagpasok pa lang, di ba? Papasok ka ng trabaho. So, nag-set ka ng alarm clock, di ba? So, paano mo i-change yung motivation mo dito sa alarm clock na to? So, pag nag-ring, so ipag-gising, oh my God, pasok na naman, di ba? Pagod ka, di ba? Pasok na naman. Pero pag
pag pinago mo yung pag-iisip mo, halimbawa may nag-set ka ng alarm, tapos nag-ring yung alarm, oh wow, I'm alive. I'm alive, di ba? Tapos, Thank you God. I had the opportunity again to Oo, wake to up restart, and to restart my day, Tama. di ba? So yung Ganda, alarm clock, gandang by changing your mindset, di ba? mindset mo, nabago yung ano nung alarm clock. Tama, ang galing. Instead Oo, na, tama. oh, pagod Magandang na. hack, di ba? Grabe, pagod na naman tayo, back to work na naman. Pero pag gising mo, oh, this is a good opportunity. Tama. Ano kayong magandang magawa ngayong opportunity na para sa akin? Saka hindi, ito, kalimutan ko palang isingit kanina, yung di ba, yung dopamine. Sabi niya, di ba, meron siyang, every pleasure that you feel, there's an equivalent pain. Kasi isang hormone lang yan, pain and pleasure siya, di ba, pain and pleasure. Dahil nga parang, it's the molecule for yearning, di ba? Parang mayroon siyang equivalent pain na, na effect, yung ating dopamine, di ba? So yun, there should be a balance between pain and pleasure. The problem nowadays, Coach Louie, so sa practical practical application natin, yung lahat ng pleasurable things, masyado na siyang madali na makuha. Masyado na siyang convenient, diba? Ang nangyayari. Pagkain, nandiyan na. Especially, ito nga yung nagkaroon ng, diba, meron silang tinatawag na rich man syndrome. So, yung rich man syndrome po is yung ginawa nilang name ng isang syndrome na yung isang tao, madali siyang mawalan ng motivation. Kasi, napakadali niya lahat. Na siya sa mga makuha lahat. Di ba, may pera siya, bili ka ng pagkain, okay, bili ka ng babae, bili ka ng drugs, bili ka ng computer, ng technology, di ba? Napakadali. So, wala na siyang effort towards that pleasure. Kung gusto mo ng social media, pleasurable, napakadali na, di ba? So, yun yung nagiging effect ng nawawalan sila ng drive. Dahil yung pleasure, diyan lang. Imbis na pumunta ka pa roon para ma-reach mo yung pleasure, pumunta ka pa sa kabilang bayan, eto nandito na lang, kukunin mo na lang. Wala nang effort, di ba? Ito yung rich man syndrome. Madaming nagsasuffer dito dahil nawawalan sila ng drive kaagad. Yung magsaset sila ng goal, nakafocus sila dun sa goal na yan. Pero, ang daming quitters in between kasi hindi sila sanay maghirap towards that goal. Diba? Ang daming effect nitong pain and pleasure pathway na to, Coach Louie. Pati sa mga bata nowadays. Mga bata, di ba? Yung mga effect ng ating technology. Mga gamers, Coach Louie. Ang laki ng effect din yan. Ang laki ng effect kasi ang game, yung sabi dun sa mga researchers ni Dr. Andrew Huberman, sabi niya, yung mga technology games na ngayon, mga yan, ang taas din ang release ng dopamine ng mga yan. Kahit yung social media, di ba? Mas mataas pa yan sa pati yung social media, exactly. Pero doon muna tayo sa gaming, anong nagiging effect sa mga bata? Di ba? Sabi niya, nawawalan sila mabilis mawalan ng motivation, ganyan. Tapos, na sila, nagiging tamad. Wala na silang ayaw na nilang maghirap kasi mas madali na sila sanay. Ganito pala kadali makuha yung pleasure, sabi nila. Tapos, yung isa pang pwede natin pag-usapan, Coach Louie, is yung nagkalat na problema ng pornography na rin nowadays. Totoo. Di ba, yung pornography is everywhere. Accessible everywhere. Yan yung pornography. Ang laki din ng effect niyan sa mga kabataan natin ngayon. Kasi parang nawawala na sila ng, nababago daw yung personality ng mga kabataan natin ngayon. Dahil yung drive nila to look for opposite sex is parang kumbaga to pursue, di ba? To pursue yung opposite sex, di ba? Kaya ngayon parang nabago na daw yung personality ng mga, especially mga na-expose sa pornography at an early age. Nagiging sila, mga geek ba? Hindi na nila kaya mag-pursue ng normal na babae relationship. Nawawala yung diskarte nila. Wala nang ganun. Kasi bakit pa ako maliligaw dito makakakuha naman ako ng pleasure right away. Diyan lang sa computer ko, meron. Diyan sa tablet, sa telepono ko, meron. Napaka-easy, accessible. So, yan ang sa mga effect ng pornography at saka ng video games. So, ang sama, di ba? Tapos, yung pa yung binanggit mo, social media. Di ba? Social media daw, ang taas, parang daw siya in between smoking and cocaine. Nandun daw yung release niya ng dopamine. Ganun kataas ang dopamine. Kaya nakaka-addict talaga pag Tapos yung ang nangyayari, pleasure, you want more, di ba? Tapos, ang nangyayari, bandang huli, sa nawawala yung
nadidiminish yung pleasure, bumababa yung level of pleasure. So, ang nangyari, para kapag bumaba yung level ng feeling, ng pleasure, ang gagawin mo, dadamihan mo yung frequency. So, more, gagawin mo more. na gagawin. Doon nagsisimula yung Addiction. Diba? So, yan. Mga kababayan, so ngayon pa lang, sinasabi na namin yung bad effects po ng pornography, ng video games, ng social media, sa atin lahat, basically. Pero Pero, lalong-lalo na sa mga kabataan. exactly. So, Kaya gabayan niyo po ang mga kabataan. dapat talaga may control sila. Oo, Hindi mo pwedeng pabayaan sila maghapon dyan. tama. Oo. Saka, kunwari may pleasurable act sila na gusto, dapat i-ano nyo as early as, kumbaga, i-train nyo na yung Hindi lahat ng bagay madali. hindi lahat kunin. ng bagay. Tama. So, merong silang dapat pagdaanan bago nila makuha yung isang bagay na maganda, di ba? O masarap, o ano, ganyan, yan. So, yan po. Dapat mag-ingat tayo sa mga exposure natin sa mga kabataan. ng At mga saka, Coach RJ, madagdag ko lang, sa mga kabataan yan, lalo na sa mga anak ko, no? Mahilig din sila mag-computer. Pag pinagsinabihan ko na, o yung sinabi ko sa kanila na walang computer, magrereklamo sa nanay nila, sa mami nila, sabihin nila, I feel bored. Pero dapat pabayaan po nating maging bored yung mga bata. Kasi nga, pag naging bored yung mga bata, doon sila nagiging creative. Tama. Di ba yan yung sinabi You ko need to sa'yo? be bored to get creative. Tama. Yan yung sinasabi ko sa'yo, yung yung tawag dito, yung, kalimutan ko yung term na, scientific term to, yung downtime. Basta yung mga downtime. Downtime. Yan yung downtime, merong scientific term dito sa downtime na to. Ngayon, nowadays, Coach Louie, sobrang konti na lang ng downtime natin dahil Preoccupied we are na tayo living na. in a very modern society. Hectic Fast na. track. Fast track ang buhay, di ba? Kumbaga, nandito ako pa lang, iniisip mo na yung next, di ba? Iniisip mo na yung next. So, yun nga, konti, very minimal na lang ang downtime natin, pero so important, that's so important. Yun, DMS yata tawag dito, default mode, DMN, default mode network ang tawag dito. DMN. Default mode network. Napaka-konti daw mo ng DMN natin ngayon. Kasi, nowadays, makukuha mo na lang yan pag nag-shower ka. Siyempre, default mode ka nun. Downtime, wala kang inisip. Siyempre, walang telepono dyan. Siyempre, mababasa, di ba? Kaya nga, yan daw yung reason. Actually, kung bakit most of your ideas, you get them kapag nag-shower ka. Kasi, yung DMN, doon ka daw mas nagiging creative. Tama. Lahat daw ng problem solving, dyan nangyayari sa DMN. Default Mode Network po. So, yan yung downtime. Dapat daw, magkaroon tayo ng downtime every now and then. For example, walk outside. Tapos close to nature. Look at the trees. Habang naglalakad. Downtime. Or, for example, be present. Yan actually, yung maging present ka sa situation. Alam mo, live in the moment. Live in the moment. Kaya nga sabi ko sa mga kliyente ko, pag nag-gym tayo, focus ka sa muscle na win-workout mo. Yun ang kagandahan ng weight training, di ba? Kind of, meditation also. Nawawala, nadidistract ka doon. Nawawala yung ano mo, di ba? So, focus. Magandang point, Coach Louie. Yan ang binibigay sa'yo ng weight training. Kasi yung mind and muscle connection. Di ba? Kasi ganun, minsan pag bodybuild, squeeze. Kailangan ma-feel mo. Yung muscle. Ma-feel mo yung muscles, di ba? Hindi katulad ng mga iba na nag-autopilot. Oo. At saka minsan, mapapansin mo, pag nagka-cardio, kasi pag nag-cardio ka, continuous yan. Mamaya yan, after 3 to 5 minutes, nag-start ka na mag-isip, ano kaya kakainin ko mamaya? Wala yung moment eh. Pag tumatakbo, kahit minsan nga nanonood, di ba? Nag-iisip pa yan, nakalimutan kong ikunin yung, yung pinalaba ko doon Di ba? Pero, kapag nag-weight training ka, hindi ka pwede dahil may injury ka, di ba? Pag nag-shoulder press ka, dapat focus. Breathing, di ba? So, kaya yan, tinatawag nating autopilot. Di ba yung nag-autopilot ka na, may ginagawa ka rito, yung utak mo nasa kabilang autopilot, di ba? So, yan ang main reason kaya sinasabi ko na every time nag-exercise ako, it's my me time, it's my relaxation time. Kasi, yan ang tinuro sa akin ng pag-weights, pagpa-powerlift, to live in the moment. Especially ako, nagpa-powerlifting ako, Coach Louie. Siguro, milliseconds lang na mag-isip ako ng iba, pwede bumagsak sa akin yung mga binubuhat kung sobrang bigat, di ba? So, yan ang tinuturo. Kaya, yung nga, balik tayo doon sa DMN, di ba? Yung downtime. Makukuha mo na lang daw yan nowadays pag nag-shower ka. Okay, pag nagsiswimming ka, somewhere na walang technology. Kasi yung technology ang nagiging sa'yo eh.
nagpapa-fast track ng buhay mo, di ba? Alam mo kung titingnan natin, Coach RG, yung technology na, especially yung mga gadgets natin, they created to make us for us to live easy, 'di ba? Yung convenience, for 'di ba? convenience, yeah. Pero ang nangyayari lalo na sa brain natin, nagiging dull, 'di ba? Kung pabalikan natin way back siguro nung maliliit pa tayo, nung nagkaroon kami ng telepono, alam mo yung mga number ng mga ano, 'di ba? Pag sinabi mo, 'di ba? Example yan, Pag Coach tumawag Louie. ka, dadial mo lang, 'di ba? Bilis, di ba? Bata ka pa noon, 'di ba? Kumbaga, 10 numero, alam mo lahat. Oo, pero ngayon, sino ba ang nakakaalam pa ng mga May phone dalawang book na, meron na Oo, di ba? di ba? Ngayon, ako ang alam ko na lang na mobile, yung mobile number ko eh. Ako rin, parehas Di ba? tayo. Pero Gandang minsan point, sa ah. misis ko, di Napakagandang ko point talagang yan, di ko for matandaan, di ba? Di ba kasi convenient na nga. Oo. Napaka-convenient na. So, yun, sinasabi ko nga kanina, yung tama, may point ka doon, yung mga kabataan pala. Ang laki pala ng effect niyan sa IQ ko yan. Isa pang Tama, research, importante Coach yan. Louie, isa pang research na napakinggan ko din. Yung IQ ng mga bata ngayon, ang laki na daw ng ibinaba because of all this advanced technologies. Technology. Yung mga video games na yan. Ang laki na kasi masyado na natin silang in overdrive na sila doon Oo. sa video game. Yan. Ang laki daw ng binaba. At saka yung motivation nila talaga bagsak. Bagsak na, di ba? Kasi Kaya dapat talaga sa mga kabataan, yan ang tinatawag na Coach Louie, dopamine overload. overload na sila. Overload Oo. sila ng dopamine kasi everywhere may dopamine. May dopamine. Napakadaling kunin. Oo. Napakadaling kunin, ha? Sobrang wala. Meron silang imbalance pala. Puro sila pleasure. Wala na yung pain. Oo. Wala Kaya na yung drive nila for motivation, mababa. Baba. Oo. Yeah. So, ang solution dyan, alam mo, ba't punta natin yung mga kabataan, di ba? Lalo na yung mga anak natin, meron talaga silang break sa gadgets nila, sa panonood ng TV. Let them play, di ba? Tsaka Kung one day halimbawa, tapos dapat may oras sila ng panonood, bibigyan natin sila ng time ng 1 or 2 hours, pwede kayo manood. After nyan, you play, di ba? Kung nag-iisa naman yung anak nyo, let them read books, pag-drawing, kasi doon, na-develop yung creation di ba? Let them be close to nature. Palabasin nyo, paglakarin nyo sa labas, sa garden nyo, sa mga damo-damo, ganyan. Oo, importante Di ba? yan. Tsaka, yun nga, sabi nga na, dapat yung downtime, kailangan i-recreate po natin yung downtime. Dahil wala na tayong downtime nowadays. For example, yung kahit na yung simple family dinner lang, Oo. dapat tech-free yan. Tech-free, walang nagse-cellphone. Mag-set kayo ng mga simple rules na gano'n. Totoo yun. Sa Lahat ng pagkainan, pamilya, siguro, masabi ko, mga 70 or 80% ng pamilyang Pilipino, Hindi na kumakain sabay-sabay din. bukod doon, yung mga bata pa, ito yung pinakamas di magandang sitwasyon na nakikita ko actually, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo siguro ito nangyayari. Pinapakain yung bata at that young age. Meron ng kaagad. May tablet May dyan. tablet na dyan. Wala na, hindi na nanamnam yung pagkain. Tamang-tama yung sinabi mo, yung example mo na yan, Coach Louie. Kahit tayo siguro guilty dyan. Yung mga anak natin, di ba, kapag kumakain, ito, typical Filipino house, di ba? May mobile dyan. Tapos kumakain. Napaka, di ba? Nung kabataan natin, sa kabataan namin. Ito lang, Coach Louie, ang hirap din i-apply. Oh, napakahirap nga, pero dapat natin ding maintindihan ito, di ba? Nung kabataan natin, di ba? Alam natin to, pero ang hirap din i-apply in practical Kasi nga ang situation. sinasabi natin ngayon, computer age na, pero dapat i-control natin sila. Kasi tayo yung may yung merong authority to control Yung mga bata, ma-addict lang ng ma-addict yan. Pero kung tayo mismo mga magulang, inaano pa natin sila, yung bang binubus pa natin, sige, para ini-spoil pa. Ayan, siguradong rich man syndrome ang labas mo dyan. Habang kumakain, nanonood. Diba? Kumbaga kaya mga bata ngayon, naging nawawala ng backbone Ano talaga sila yung dependent. Sobrang ang taas ng dependence level nila sa mga magulang nila, ganyan. Kasi lahat, asa na sila sa'yo sa lahat ng bagay. Pero, di ba, kung ikukumpara mo yung kabataan mo, Coach Louie, tayo, yung mga panahon natin. Alam mo, balik tayo dun sa nung mga bata tayo, nung grade school pa lang, di ba? Meron ng sectioning.
noon pag sinabing section 1 ka, top students kayo, di ba? Section 1, 2, 3, 4. Andun yung motivation. I always want to be in section 1. Section di ba? 1, no? Doon tayo Kasi sa top. star students kayo, di ba? Pag section 2, medyo lang. Wala. Pag 3, 4, pag 4, talagang mga worst Ay, students. di tama ba? ka, Kusyo. Parang- Yan ang isang malaking difference. Yung mga tao noon, tayo, panahon natin, yung mga bata noon, very competitive pa. Oo. Tama, di ba? Napaka-importante Ngayon, yun. wala na silang pakialam eh. Bahala kayo, competitive ako dito sa Roblox. Oo. Roblox ako. Dito ako sa Rob. Kumbaga tayo, ako very competitive ako ng bata ako. Kusyo, ganyan eh. Talagang favorite time ko yung mga result ng exam. Kung sino yung magta-top. I make sure na lagi ako yung top. Oo. Top notcher pagdating sa mga exam dati, physical therapy days pa lang. Kahit college na, hindi na nung tapos na nung kabataan ko. Very competitive ako pagdating sa academics. Yung motivation Oo. natin ng mga panahon na yun, talagang napakataas. Diba? Siguro dahil nga, iba pa yung Siguro, yun lifestyle lifestyle natin, ano, no? Yung mahirap di yung pa tayo buhay. Diba? exposed, oh, Kaya nga sa minsan, pleasure. di ba, minsan may Di isip pa mo, tayo, mababa pang dopamine natin. oo. Eto lang naman, naisip ko, parang yung ayaw nating iparanas sa ating mga anak, Tama. yung naranasan nating hirap. Parang isip ko, Kaya ang parang, tendency ni-spoil mo, no? oo, hindi Ganun din ako. maganda eh. Parehas Di ba? pala tayo. Hindi Ganun maganda. Dapat Which is bigyan hindi natin pala sila ng maganda, ng oo. challenge, 'di ba? Na minsan, 'di ba, minsan wala kayong makain. Doon sa amin talaga, 'di ba? Minsan walang pagkain, Oo. 'di ba? Isipin mo pag akong nagtatrabaho, i-make sure na hindi ako magugutom. Naalala ko noon, kwentuhan lang naman 'to, Coach Oo. RG. Oo. Nung nasa high school ako or nung college na ako, naglalakad ako, nababasa yung sapatos ko kasi nga butas yung sapatos ko. Tuwing umuulan, naglalakad lang ako, nakikitira lang ako sa auntie ko. No? Doon ko na-realize, sabi ko, pag uwi ko, basa yung ano, sabi ko, pag ako nagkatrabaho talaga, yun yung motivation ko, di ba? Motivation, di ba? Na bibili ako ng maraming sapatos. Ang nangyari naman, hindi rin maganda. Kasi nga, dahil doon sa na-experience mo, palagay ko maraming makarelate dito. Lagi mong gusto, makakita ka lang ng ano, bumili ka ng bumili. Dumating sa point na nung napunta na ako ng Dubai, nagkasapatos ako, yung mga rubber shoes, binilang ko yung sapatos ko, 50 pieces. Parang pala si Imelda Marcos. Oo, tapos Coach RJ, ito yung masakit doon. Yung sapatos na sinusuot ko, yun din lang yun. Kumbaga yung pleasure na ano, Kumbaga, kinolekta mo lang. tapos, yun. May psychological effect din pala yung ganong motivation. Pinamimigay sa mga kamag-anak. Pero yun, ulitin ko lang, Coach Louie, siguro kaya tayo ganun, dahil nung time natin, yun nga, mababa pa yung dopamine release natin. Kumbaga, bago natin makuha ang isang bagay, Talaga paghihirapan mo, di ba? Lahat ng bagay, Coach Louie, ako nun, iniiyakan ko pa yung gitara, gusto ko magka-gitara. Oo, di ba? Tapos nagmingi ako sa tatay ko, talagang iniiyakan ko pa, ganyan. Yung ate ko, promise niya, bibili niya ako sa Maynila. Tapos pag uwi, wala, ay, iyak ka pa, ganyan. Yan pa pala, isa pa yan. Yung yung sa science, ng dopamine. Sabi nila sa mga bata daw, pag sinabi mong mag-ice cream tayo, di daw nila naiintindihan yung word na baka, maybe, yung maybe. Kasi talagang sa kanila, definite talaga. Oo. Kasi dapat mag-ice cream talaga. Pag sinabi mo, mamaya baka pumunta tayo ng hindi daw pwedeng gano'n. Kasi talagang yung letdown, yung prolactin biglang masama yung effect, parang gano'n, biglang malungkot ba, parang gano'n, malungkot, nawawala sila. So yun, tama, no? Noong time natin, hindi pa masyado mataas. Lahat pinaghihirapan talaga. Totoo. Ako, actually, medyo okay naman yung buhay na, naging buhay na. Medyo comfortable din naman ang konti. Pero that time, may mga house chores kami, hugas ng pinggan, Oo, yung alaga diba? kami ng mga baboy, Texas, kainin namin, lilinisan namin yung ng baboy, kulungan ng baboy. May mga pleasure, task, diba? May mga talaga pain, pinagdaanan namin lahat. Importante din yun lalo na kung medyo lumalaki na yung mga bata, yung magkaroon sila ng responsibilidad. Oo. 'Di ba, na halimbawa, yung anak ko, yung pagising, sa mga anak ko gusto kong i-train talaga yun na ang problema naman ngayon sa mga anak ko, medyo sensitive. Pag pinaghugas mo, bigla magkakaroon ng eczema. Sobra, no? Sobra. Diba? Kasi in-underexpose natin sila. Tapos, pero ito mga pwede nilang gawin, yung dapat merong, etong araw na to, sa Monday, yung kuya ang magliligpit ng higaan. Dapat merong ganun May ganun na tama. Next day, yung pangalawa. Rest tayo pala. Yung Ganyan din ako. pangatlo, Guilty diba? rin ako dyan. Yung mga anak ko,
nung last na uwi ko, tara, maglabas tayo, takbuhan tayo sa labas, maglaro tayo sa labas. Siguro mga 10 minutes pa lang nakakaraan na tumatakbo kami nagasgasan lang ng konting galos lang, maliit na galos, Daddy, uwi na tayo. Pero I cannot walk. I cannot walk anymore. Sa atin, wala ka magagasgas. Sabi ko, galos lang yan, normal yan. Normal lang yan. Sabi ko sa kanya, galos lang yan. Halika, takbo tayo. Sabi ko, pinipilit ko talaga. Slow. Pero ang problema, pag wala ako, since mami lang nandun, mami nila, hindi naman talaga. Dahil busy, apat sila So wala. Balik sila dun sa tablet, nanood ng TV. Kaya sabi ko, tumanda lang ng konti pa itong mga anak ko, talagang ipapasok ko kagad sa fitness ng mga to. Dahil nawawalan sila ng backbone. Parang they are turning into weaklings. Totoo yun. Humihina ang katawan ng mga kabataan natin ngayon. Halos lahat ng mga kabataan. Normal na siya ngayon, normal. Di ba? Mas nakatawa, Coach Louie, yung una, usapan natin yung mga matatanda. Ngayon naman, yung mga kabataan naman. Parehas yung ano nila, sitwasyon, yung less yung activity. Totoo. Pababa yung activity level, di ba? Kaya nga, kung obserbahan natin, dapat talaga mag-set tayo ng guidelines sa mga bata. Hindi yung pwedeng pababayaan lang natin. Siguro dahil na rin sa nature ng mga trabaho din natin na yung masyado tayong, yung hectic tayo, yung mga magulang ngayon nasa office na, di ba? Generally, no? Halos lahat ng magulang, wala nang time. Kailangan mag-work both parents. Di ba? Ako, unfortunately, yung wife ko is a housewife. Full-time Pero unfortunately, apat naman yung alaga niya. So, very hectic. Very hectic schedule, di ba? Alam mo, kung susundan mo yung activity ng mother na may full-time, napakahirap. Obserbahan mo lang, pagising sa Coach, grabe. Ang tanong ko sa misis ko every time na umuwi ako sa Pilipinas, kasi pag nandun ako sa Pilipinas, tinutulungan ko siya. Kumbaga, yung level ng activity namin dalawa, tinutulungan ko na siya, sobrang taas. Pagkataas natin, nagmamadali na kami. Sabi ko, paano mo nasusurvive lahat ito? Yun ang lagi kong tinatanong sa kanya. Kasi, yun nga, para malaman lang na meron akong dalawang special children, autism, so, yung first and second ko, siyempre, medyo malalaki na nga sila, pero alagain pa rin sila. 15 years old and 13 years old. Talagang pinapaliguan pa namin sila. Talagang bawat uwi ko doon, Coach Louie, pagkatapos ng dinner, okay, magdi-divide na kami ng mga chores. Ako maghuhugas ng pinggan, paliguan mo na yung mga bata, kaya okay, pagkatapos papakitin natin, patulugin na natin, para magkaroon kami ng me time, kami dalawa ng misis ko. Pag natulog sila, kaya nga, every time nasa Pilipinas ako, puyat ako. Dahil yung oras namin ng wife ko, yung date namin happens mga 10 p.m. onwards lagi. Manood kami ng movie, manood kami ng series. Sabi ko nga, may konting beer. So, yan. Kaya nga sabi ko importante din yun sa mga OFW na katulad natin. Mga nanay or tatay, na dapat kung may pagkakataon na makauwi sa Pilipinas, huwag natin minsan isipin masyado yung pera Minsan balansihin din lang natin. Ako lahat, binabalansi ko. Coach Louie, diyan naman ako believe sa yung nabalansi ko lahat. Ultimong, yung mga time na wala ako sa Pilipinas, kung paano ko bawiin sa mga anak ko, tsaka sa misis ko. Kaya nga, pagdating ko doon, sobrang masaya talaga sila. Nare-replenish yung love. Yung love, dahil talagang lahat binubuhos ko sa kanila. Yan, wala akong me time doon, wala akong exercise, wala akong diet. Kaya tumataba ako Focus ka talaga, siyempre. Talagang may time ako sa wife ko, may time ako sa mga kids ko, ganyan. Kaya lahat, talagang napupuno lahat. Kaya nga, kahit na wala ako, absentee ako ng 6 months, wala man ako doon. Oras na makita ako ng mga anak ko, talagang todo yakap sa akin, todo halik sa akin yung mga yan. Kasi talagang, parang hindi ako nawala. Dahil tinotodo ko yung time ko sa kanila, tsaka yung pagmamahal, binupuno ko sila ng pagmamahal. Kaya nga sa mga magulang, dapat din tingnan natin yung ganung yung love sa mga bata. Hindi yung puro trabaho tayo. Kung meron naman tayong pagkakataon na sa mga OFW, di ba? Na umuwi ng kahit every kami, maswerte kami kasi nga may pagkakataon kami minsan nakakauwi kami every 6 months, di ba? 6 months, Pero yung sa mga iba na yearly yung contract or every 2 years, kung kaya namang umuwi ng every year, umuwi tayo. Diba? Kasi nga, ang nangyayari, dinidiretso ng 2 years, ang laki ng noon, di ba? Minsan nga, meron ako nababalitaan. Ito yung nangyayari, di ba? Na 6 years, 5 years,
Hindi sobra na yun. Yung bata, iniwan na maliit. Tapos, Wala na, parang wala na magulang talaga. alam mo, may isa akong kliyente na nag-aral tungkol sa yung side effects ng nanay. Ito yung totoong nangyayari. Na umaalis ng bansa. Iniwan yung anak nila. Karamihan, marami sa mga batang babae, kasi nawala yung magulang, yung nanay nila, ay nabubuntis o ng maaga. Tama, no? Marami tayong cases niyan na at their young age na naghanap ng ibang guidance, siyempre. Guidance. So, Coach Louie, balik lang tayo sa topic natin. Kaya ako nababanggitin yung motivation. Kapag umuwi tayo, yung nare-relax tayo. Re-recharge. Tapos recharge tayo. Yung motivation natin pagbalik natin, 'di ba? Andun na naman yung drive natin, 'di ba? Yun naman ang next topic natin. Oo, 'di ba? Susunod yung inspiration naman. Oo. So, yan. Balik lang tayo sa motivation topic, ha. So, Coach Louie, mag-recap lang tayo. Ang dami natin nasabi, pero kailangan may recap natin isa-isa sa kanila, no? So, yung una na tip na namin for motivation is do not focus on the goal itself. So, find ways to love the journey. Enjoy the moment. Diba? Weight loss tong journey mo na to, ha. Goal mo yung certain point na yun. Yung mag-isip ka ng kahit na maliit na bagay lang na you're looking forward to doing the next day. Ako ganun ako, Coach Louie. For example, I'm always looking forward to yung my next training day. Kasi meron akong bawat day ko, meron akong activity na gustong gawin na, yan, tumatatak sa isip ko, tomorrow, magpo-pull-ups ako. I love pull-ups, ganun. Na-incorporate ko na gusto ko yan, Kaya, parang excited ako gawin yun. Or, tomorrow, mag-bench press ako. I love ko yun, Kasi nakakapagbuhat ako ng mabigat, tomorrow, ako. Leg day ko, kaya kailangan. Parang ganun. Mag-incorporate ka kahit na isang maliit na bagay lang na positive yung effect sa'yo. Malaking bagay yun to love the journey, to keep on walking. Kaya sabi ko nga, small steps at a time. Para hindi ka masyadong nababurnout, di ba? Hindi yung nakafocus ka doon. Nawawala na yung moment, yung living in the moment, nakafocus ka doon, Nawawala yung serotonin. Puro ka dopamine. At saka, yun ang first tip natin. Tapos siguro, second na sinabi natin, yung, ano ba yung mga iba nating nabanggit kanina, Coach Louie? To balance pain and pleasure, di ba? Pain and pleasure. So, wag kang, every time na meron kang gusto, kailangan paghirapan mo rin. Paghirapan mo rin, hindi yung basta-basta ang nakukuha mo na lang lahat. Ito nga yung tinatawag natin rich man syndrome. Lahat ng pleasurable things, nakukuha na yan madali. So, nawawala na siya ng drive towards pleasure. Kasi napakadali lahat, kunin, So, dapat alam mo na dapat mong paghirapan ng mga bagay-bagay para ma-reach mo yung something good. Okay. Good for you. May dagdag ako diyan, Coach RJ. Di ba halimbawa lang na yung motivation mo, paano mo ma-maintain na makakain ka ng healthy food, di ba? Ayun. So, yung motivation, yung drive mo doon dapat, yung ikaw yung magluluto. Yun yung yun yung effort na gagawin mo. Hindi yung order mo na lang ng pagkain. Tama. Dapat yun lagi yung pain. Yun yung pain part. Pain part. So, yung paghihiwa, kasi mahirap din magluto, di ba? Dapat tayo mismo yung magkakaroon ng effort para ma-maintain yung drive mo, yung reward into eating healthy. Pero kasi, order na lang ako ng ganitong convenience, di ba? So yan, paghirapan, di ba? Tapos do not celebrate every win, sabi nila. Kasi pagka celebrate ng win, puro ka, dopamine. I-increase yung dopamine mo. Kasi kung gaano kataas ang dopamine mo, ganun kababagsak ang bagsak mo. Yun yung prolactin, di ba? Yung ma-discuss lang din natin yung prolactin. Kasi ano ba yung prolactin? Yan yung nanggagaling hormones from pituitary gland natin. Female, di ba? Female. Para lalo na pag nanganak, mga ganun ng milk, di ba? Pero kasi pag sa lalaki pag mataas ang yan, Coach Louie, sa lalaki, ma-depression ka, di ba? Manghihina. Yung kumbaga wala kang motivation into life, di ba? Actually, associated yan, Coach Louie, sa sex. Ang prolactin. Sabi nila, di ba? Okay, dopamine. Pagkatapos ng sex, yung lalaki, magpuproduce ng prolactin. Kaya,
down, di ba? Kaya hindi ka pwede for a while. Sabi Oo, nila recovery ka na. may recovery ka. Yun yung recovery time, yun yung prolactin. Kaya minsan daw, variated daw yung recovery time. Pag ibang babae, shorter ang recovery time. Hindi nga, totoo. Kasi psychological yan. Hindi ko naman sinasabing, yung nga lang, yun ang effect ng prolactin, yung biglang down. Kaya sa sex, ganun yan. Sa lalaki, may prolactin release, kaya biglang boom, bagsak. Kaya normal lang yun. Oo. Magkaroon kayo ng prolactin na downtime, di ba? At saka, by the way, ito pa wala. Kaya nga may mga supplement na yung vitamin B6 and zinc, both of them decreases the release of prolactin. Kaya yung B6, di ba yung ZMA, pinag-usapan natin last time, kala nila nakakataas ng testosterone, pero indirectly lang yun. Kasi pinababa niya yung prolactin. Nakakataas ng testosterone by decreasing the prolactin. So pagka uminom kayo ng ZMA, mabilis ang recovery nyo. Diba? Mabilis ang recovery time nyo sa sex. Sasabi namin, yung biglang let down. Yan po yung ating prolactin hormone. So yun. Ano pa ba yung mga hacks na binigay natin, Coach Louie? Yung DMN. Ulitin lang natin sa mga manonood, DMN, Default Mode Network. Ito po yung downtime. Ito yung downtime na pagka hindi ka nag-autopilot, kung ano-ano isip mo, yan yung mga time na relax yung utak mo. Nakafocus ka, living in the moment. Kasi ang kagandahan naman dyan, pinapataas yung serotonin mo. Which is yung serotonin, yun yung the here and now hormone or the hormone for contentment and bliss. Kumbaga, hindi ka nape-prevent ka towards addiction kasi nakontento ka na dito 'di ba? Diyan sa sa maliit na bagay kasi you're living, yung baga na-experience mo lahat ng bagay dahil naka-focus ka. So sabi nila during DMN, yan yung mga time na marami kang nasa-solve na problems, yung problem solving, creativity, ganyan. So recreate your DMN by, for example, setting rules. For example, dinner time, walang technology. Zero technology, talk to your family, enjoy the dinner time. Tapos yung pagkain, mindful eating, sinasabi nila. Yung bang lasapin yung mabuti, bawat food. Feel and enjoy the moment, enjoy the taste, the feel of the food, mindful eating. Kaya Coach RG, sa typical na Filipino family setting, yung pag kumakain, dapat walang walang television. Kasi normal, kami guilty dyan, nanonood habang kumakain, di ba? Kaya ngayon, na-adapt na. Hindi lang television. Technology na. Naka-wifi ka, tapos kumakain. Tsaka hindi na kumakain sabay-sabay ngayon. Magla-lunch mag-isa yung isa dahil mamaya. Dapat ibalik yun na dapat. Kasi importante yun sa health Importante sa... Meron kami ng bata kami. Masaya naman kami pag kumakain kami. Family talaga, buong family. Kwentuhan, nagbibiruan, nagtatawanan, tapos minsan meron pa kami, kakamay kami, tapos kunwari, may story pa kami, ito yung bola, tapos natin sa kuweba, ganyan, mga ganun. Diba, napaka-healthy po ng mga practices na yan, kahit na mga simple hacks lang, diba? Saka yung mga kabataan po natin, inuulit natin, mga hacks, mga kabataan po natin, huwag natin masyadong i-expose dun sa technology, dahil ano bang nakukuha nila dyan, diba? Pornography, games, addiction. Video games. Addiction. Social media, which is all dopamine. Ang taas ng dopamine, hindi po pwedeng sobrang taas ng dopamine. Hindi pwedeng sobrang taas, kundi nagkakaroon nga sila ng mga personality changes Nawawala yung personality ng mga kabataan natin ngayon. Baga, hindi na nila kaya mag-pursue ng babae, ng opposite sex, hindi na nila kaya manligaw, dahil yung pleasure, nakukuha na nila easily dito na lang, sa tablet or sa cellphone lang, di ba? So yun, bawasan po natin yung mga time na mga ganyang, tsaka yun po yung masamang epekto, di ba? Be, aware. Kaya ako, nung nalaman ko mga to, Coach Louie, tawag agad ako sa misis ko, sabi ko, bantayan mo yung mga anak mo na, i-limit mo yung mga yan. Talagang natutunan ko lahat ng mga bagay na to. Nag-worry ka agad ako Di ba? Kasi nawawala yung personality nila, which is so important. Yung personality is very important. At saka importante din, Coach Aji, na i-monitor din yung, halimbawa, yung mga gadgets, yung mga computer or laptop na ginagamit nila. Pag your parents have time to check also kung ano ba yung pinapanood bigyan nyo ng mga chores, yung mga kanina. Yun ang importante. Yung pa-experience nyo yung konting pain sa kanila. Huwag natin gawing baby.
masyado yung malalaki na nating anak. Oo. Medyo bigyan nyo ng chores, bigyan nyo ng mga activities na medyo mahirap-hirap, ganyan. Kasi ang effect talaga, eto nakita ko na, I'm 50 years old, no? Nakita ko talaga na hindi maganda ang effect kapag masyadong, yung bang hindi natin binibigyan ng hindi natin pinaparanas sa mga bata yung naranasan nating hirap, halimbawa. Masama, di ba? Oo. Guilty tayong both. Oo, dapat talaga Both ma-experience nila. Ma-experience experience nila. nila kung ano man yung hirap na na-experience mo, ganun din. Oo. Hindi naman natin sinasabi Kaya na tayo daanan nila yun, pero at least bigyan natin sila ng other way of challenge, di ba? Kumbaga, Yung nga, task, tama, di di ba? ba? Medyo nandito na tayo sa modern society. Oo, modern Iba na society, talaga oo. yung mundo nila eh. So, yun, just do the best you can na lang, siguro. Yung paglaruin nyo sa labas, makipaglaro kayo sa kanila, yung mga, tapos, siguro, start them early also sa fitness. Pwede naman ng mga bata mag-exercise nowadays. Kaya Hindi nga po ako, totoo ito based on my experience hindi totoo na yung bata kapag weight training mo hindi lalaki. hindi lalaki. That's a myth. That's a myth. Actually, merong isang research nowadays, mabanggit ko lang. Kaya sabi nga, eto nga, dinebunk nga itong myth na to, di ba? Oo. Yung pinag-weights mo. Pero meron pa rin daw nakakapag-impede ng growth. Meron pa rin. Alam mo kung ano? Yung bodybuilding na dirty bulking. Dirty bulking, yung kumbaga nagpapalaki ng ng intentional eh. Nagbubuhat ng mabigat, tapos kakain ng sobrang dami. Yung mag-gain ka ng mataas na fat percentage, nakaka-impede daw ng growth yan. So kasi yung sinasabi naman natin dito, into fitness, maging yung healthy fitness sila. lang. They need to build muscles also. Kasi marami po kaming clients na as early as 12 years old, 10 years old. 6 years old na yung isang kliyente. Nag-train na, di ba? 6 years old. Mabigyan nyo ng activity kung kaya nyo. Ako, kung Coach Louie, dream ko yan. Yung magstay na lang ako sa family ko kung may mayaman lang talaga ako. Coach ko isa-isa yung mga yan. Kapati yung 2 special children ko. Dream ko yan. Yung talagang pag-exercising ko sila, gagawin ko silang fit. Siyempre, ganda rin ang benefits yan for autism, di ba? Dahil yung energy nila. Kaso hindi ko magawa. Dahil nga sa ating So, ulitin natin mga Coach Louie, ano pa yung mga iba nating nabanggit kanina para lang hindi makalimutan ng ating mga viewers. So, aside from yung mga DMN, bigyan ng chores sa mga bata, tapos do not focus on the goal. And or make it as micro goal. Yung do not celebrate every win. Sabi nila, lahat ng mga na-achieve mo, celebrate. Relax ka lang, relax. Pwede namang, may susunod pa, doon tayo mag-celebrate. Pwede gano'n. Kasi dinidiminish mo intentionally, pinapababa mo yung effect ng win, nung dopamine. Intentionally, ginagawa mo yun. Pwede pala yun. Makokontrol mo naman yung pakiramdam mo. Kunwari, naabot mo yung goal mo. Example tayo, na-reach natin yung 10,000 subscribers. Na-reach natin 10,000. Teka lang, Coach, huwag muna tayo mag-celebrate. Pag nag-20,000, doon tayo mag-celebrate. Di ba, example? Coach Louie, pag nag-20,000, doon tayo mag-celebrate. Di ba, mas maganda yung ganun? Kasi nga, dinidelay mo yung yan pa pala ang effect ng weight training. Di ba? It teaches you delayed gratification. Delayed gratification. Di ba, pag nag-weights ka ngayon, may nangyari ba? Bukas? Wala, Wala diba? ka agad, di ba? Bukas, nag-weights ka ulit. May nangyari ba? Wala pa rin. So, hihintayin mo yung effect, pinaghihirapan mo. Delayed gratification ang tawag dyan. Yun ang tinuturo sa inyo ng weight training, ng exercise. Delayed gratification. So, yan po ang magandang practice. Yun. Hindi tayo masyadong overwhelmed ng happiness, ng pleasure, ng dopamine. So, sana maintindihan na nila yan. Sa dami na explain natin about dopamine, di ba? So, yun. Dapat hindi natin overwhelm ang sarili natin ng dopamine, ng pleasure. Di ba? So, yun. Ano pa ba? Coach Louie, yung mga napag-usapan natin kanina, kasi sa sobrang dami, gusto ko lang i-enumerate lahat. So, yung pag set tayo ng nung goal natin, yung motivation natin to keep it continue, yung i-break natin yung goal natin. Para short term, intermediate, gano'n, di ba? Para small steps at a time. Saka, yung something doable, something smart, di ba? Yung at importante doon kasi, Coach RJ, yung maging positive thinking tayo, optimist tayo. Na, halimbawa, balik tayo sa mga pagkain, sabi ko nga, ginagawa natin to, halimbawa, you change your diet or you want to to start doing your exercise in a positive. O kaya ako ginagawa to diba? Para self-care, na ayaw kong magkasakit, ayaw kong magkaroon ng ganitong karamdaman para sa mga pamilya ko, para sa akin, para sa pamilya ko. Yeah. So, para ma-continuous yung mo. Diba? Napaka-practical natin. Kaya tayo motivated lang.
lagi. Kasi ganito po yung mga practices namin. So, yan. Sana natuto kayo doon sa aming usapan. Di ba? Kwentuang pangkalusugan. Oo, siguro. That's it for today, Coach Louie. Marami-rami na lang tayo nabanggit. Anyway, marami pa tayong videos na parating. Yung mga ibang bagay naman na nakakalimutan natin, nababanggit din natin sa mga Oo, susunod, di ba? totoo. So, just keep on watching po. Marami pa po kami i-share sa inyo. So, yun. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po. So, don't forget to subscribe po. Like and share po. Share. Tapos, paki-comment na rin po if may mga questions kayo dyan na gusto nyong itanong or may mga topics na gustong Pag-usapan sa kwentuang pangkalusugan ay okay. So, that's it. Maraming Gagawin salamat. Alright, Hanggang salamat po susunod. sa inyo. Bye for now. Thank you for watching.